Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. Kumusta naman kayong lahat? So by the way guys, gusto ko lang kayong pasalamatan sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading, and kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo, then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And guys, sa mga interested naman sa ating private reading and rituals, nasa description box below lang yung link ng Facebook ko. Ayan. Message lang kayo guys sa mga gusto mag-inquire. Okay? Okay, so tignan natin kanino bang love reading itong masasagap natin ngayon. Okay. So comment lang din kayo guys sa baba para maisama ko kayo sa aking full moon manifestation, or kahit hindi full moon, nagma-manifest naman ako guys. Okay? Ayan, pinagdadasal ko kayong lahat. Tignan natin, kanina po itong love reading. Meron tayong, okay, Six of Swords, transition, movement, change, travel, moving on. Naku. Parang, nakikita ko guys, parang umaalis yung person mo doon sa relasyon nyo guys. Okay? So, ikaw, para kang inyang iniwan sa ere, and wala kang ibang choice kundi tanggapin at mag-move on. Kasi iniwan ka na niya eh. Iniwan ka na lang niya mag-isa na mas nagmamahal dito. Okay? So, ayan no. Yung the world kasi guys is moving on. Pero alam nyo guys, ikaw kasi yung tipo ng tao na lapitin ka ng mga komplikadong tao, no? Like, kakahiwalay pa lang, may sabit. So, eto kasi person na nakikita ko rito guys, possible, no? Na komplikado siya. And ikaw, absorber ka eh. Para kang sponge, no? So, ngayon kasi ang pinapakita sa akin guys, ina-advise sa'yo na mag-move on na. Okay? Or parang wag mo na siyang tignan pa. Wag mo nang i-consider pa etong pagmamahal mo sa taong to. Kasi masakit na yung ginawa niya sa inyo. So, baka kasi guys, puro malasakit na lang yung ginagawa mo sa taong yan. Lagi mo na lang iniisip yung kapakanan niya. Parang naawa ka nang hindi mo na tinitingnan kung ano yung makakabuti para sa'yo. Kasi iniisip mo, ako kaya ko pa naman. Kaya pa naman ang energy ko. Nandun ka na sa point na yon. Okay? So, ngayon kasi guys, sa sobrang pagmamalasakit mo to eh. Na-spoiled mo yan eh. Okay? Or naman yung iba sa inyo, pumasok sa buhay mo. Naawa ka siguro. Baka akala mo pagmamahal na yung nararamdaman mo. Pero awa lang pala itong nararamdaman mo sa taong to. Okay? Tingnan pa natin. Kanina po itong love reading. Meron tayong Four of Cups. I know. Borda, meditation, discontent, rejection, offering. So, may mga bagay na parang nauubos ka, napapagod ka ng tumulong sa taong to. Kasi parang hindi ka lang karelasyon, parang ka nang magulang na tong taong to, na kumakalinga ka ng anak, no? Dito sa taong to. So, nandun ka sa point na naubos ka, kakatulong sa kanya, siya yung mas inuuna mo, parang ikaw kasi kaya mo mag-adjust, ikaw kasi alam mo kung paano mo iaangat yung sarili mo. Marunong ka naman eh, may diskarte ka naman. Siguro yung ginagawa mo sa person mo guys, is tulong para sa kanya kasi nakita mong hindi niya alam kung paano didiskarte ngayon sa sarili niya. Okay? So, ayun, nagre-reflect yung ilaw doon. Okay, ayan o. Four of Cups. Tapos minsan parang napaka-ungrateful pa nitong taong to, na parang feeling mo, nakikita niya kayo mga sacrifice ko, nararamdaman niya kaya yung mga bagay na tinulong mo sa kanya. Kahit sabihin natin guys na hindi naman niya hiningi. Pero syempre bilang karelasyon, obligasyon mo. Lalo na parang yung mga salitaan niya is parang nagpapaawa sa inyo bilang may pakiramdam naman at hindi naman guys manhid. 'Di ba? So, tulong talaga guys yung ginawa mo sa taong to. Okay? Parang sobra kang nagmalasakit sa kanya. Then sa huli guys, naka-question mo na parang na-appreciate niya kaya ako? Na-appreciate ka ba niya? Parang ganyan. So, titignan pa natin. Kasi nandito sa point na naubos ka na eh. Lahat nga binigay mo sa kanya. Ganon ka ka-supportive sa taong to. Sa lahat ng aspeto, sinuportahan mo tong person na to. Okay? Tignan natin.
Kanina po itong love reading. Okay. Ace of Pentacles, new job, new financial opportunity, windfall wealth. So, alam nyo guys, ina-advise sa'yo ngayon dito na parang mas mag-focus ka sa career mo. Na parang tanggapin mo na, nangyari na to. Lalo na ang lakas ng energy ng mga single dito na parang ito na nangyari, mag-move on ka na, i-let go mo na, tanggapin mo na. Ngayon, kailangan mo nang mag-focus ulit sa goal mo. Huwag mo masyadong alagaan yung emosyon na yan. Okay? Ikaw ang hari ng sarili mo. So, ikaw ang magde-decide para sa sarili mo kung kailan ka mag-move on or kung kailan mo guys tatambayan yung sakit na yan. So, yung sitwasyon mo rito guys, pwedeng may ina-expect ka pa sa taong to. Pero kung ako yung tatanungin nyo guys, hindi na siya worth it, no? Lalo na sa mental health mo. Lalo na kung binigay mo na lahat sa taong to, tapos wala man lang, hindi man lang ito guys nagkaroon ng give and take, no? Parang itong person na to guys, hindi niya nakita yung worth mo, hindi niya nakita yung mga ginawa mo. Nabulag ata siya. Pasensya na nagagalaw ko. Parang bulag tong person mo na hindi niya nakakita yung mga magandang bagay na nangyayari sa inyo. No? Magandang bagay na ibinibigay mo sa kanya. Tignan pa natin. Meron tayong 9 of Wands. Completion, protection, boundaries, distrust. Okay? So, alam niyo guys, nandun ka sa point na parang ikaw yung nanunuyo, ikaw yung laging lumalapit. So, ganun siguro, nung panahon na yun, patay na patay ka sa kanya, di ba? And, parang, siguro naiinis ka rin, bakit parang siya pa tong nagiging guarded, ba't para siya pa tong may karapatan mamblock sa inyo, siya naman itong may mga ginagawang parang hindi maganda or medyo isip bata sa relasyon. Kasi ikaw parang nakikita ko matured ka eh. Pero yung person mo guys, immature siya kasi hindi niya alam kung paano mag-handle ng relationship. Okay, tingnan pa natin. Meron tayong judgment, revert ending, higher calling, judgment, change, renewal. Ayan, no? Renewal. So, ibig sabihin nito, guys, parang sa side mo, in your end, parang, wait, ang hirap ng ayusin na to eh. Kasi ano na lang sasabihin ng mga tao na nakakilala sa inyo. Kumbaga parang may pride ka pa naman. Kumbaga kahit paano, guys, medyo may professionalism ka naman. Parang ganyan. And, ang hirap, no? Parang, ngayon pa lang ini-imagine mo, paano to aayusin? Paano maayos pa? And ano na lang yung magiging option? So, mag-move on na lang talaga. Okay? I think unti-unti ka na rin naman na nakaka-recover. Siguro ang iniisip mo na lang talaga, guys, is yung mga in-invest mo dito. Hindi lang naman, guys, emosyon. So, maraming bagay pa, no? Na parang kinukonsider mo na ibinigay mo sa taong to, isa na dun guys is yung mga support na ginawa mo. Hindi naman siguro guys puro support lang. I think nag-invest ka rin talaga ng pera, effort, so pagmamahal. And wala kang tinira para sa sarili mo. Okay? So judgment guys, parang may mga nasasabi talaga sa'yo yung mga tao na parang naging, alam mo, baklang-bakla ka magmahal girl, no? Or kung lalaki ka. So, any gender. Parang naging ka talaga guys, bigay na bigay ka rito. And ano na lang ang ginawa nitong taong to sa relasyon nyo? Ano na lang yung naging role niya doon sa relasyon nyo, guys? Okay? Aware ka pa ba? Tingnan natin. Kanina po itong love reading. So, guys, ayan. Malakas dito yung earth sign at saka water sign. Cancer, Pisces, Scorpio, and Capricorn, Taurus, Virgo. Tignan natin. Meron tayong
The Empress. Blessing to eh. Alam niyo, maswerte ka pagdating sa ibang bagay. Pero, napapansin mo ba't parang ang malas mo sa love life? Oo, blessed ka eh. Yung iba sa inyo guys, may buntis dito or may in-expect na pregnancy or baka delay. So, yan yung iba naman dito guys, pwede may anak kayo. Or pwedeng patungkol lang din to guys sa sarili nyo kasi ito yung mga blessing na dumarating sa inyo. Kasi si Empress guys is blessed din to, no? Abundance din yan. Tignan pa natin. Meron tayong Three of Cups, celebration. Naku, siguro nag-mansary kayo, nag-anniversary kayo, birthday mo, ba something na celebration na parang kinalimutan ng person mo. Okay, di niya naalala, tapos parang nag-celebrate siya kasamang ibang tao, no? Meron siya ibang parang parting pinuntahan nun or ibang okasyon, event na mas inuna niya. Pwede rin naman guys, baka sa trabaho, di ba? Baka may event doon, then kailangan niya makisama. Tingnan pa natin. Meron tayong, ayan, kala ko baligtad. Okay. Meron tayong The Hangman. Oh, ang garang naman ng The Hangman dito, guys. Ito yung building, oh, nakabaligtad ka. Ito ba siya? Ayan, dapat ganito to eh. Tapos yung ulap kasi nandun. No? Diba? Nasa komplikadong sitwasyon ka ngayon. Yun yung pinapakita sa akin dito. Medyo stress kasi ang dami mong iniisip na obligasyon. Okay? Ang dami mong iniisip din na problema, hindi lang naman tong relasyon na to, may mga pagkakautang pa ako nakikita rito, o pwedeng may utang sa inyo yung person mo. Tingnan pa natin. Meron tayong Ace of Pentacles. Wow! Blessing to guys. Ano mo, nakikita ko may swerteng sa perang paparating, no? May perang paparating sa inyo ngayong August 2025. Yan. Ace of Pentacles eh. Pwedeng hindi mo ito in-expect or pwedeng tulong or pwedeng opportunity at malaki yung offer dito kung sa trabaho to, no? Okay? So, check pa natin, guys. Okay, check pa natin. Ayan na po itong love reading. Meron tayong let's turn mistake into lesson. Ayan, no. So, sinasabi rito, guys, parang, I think may pagkakamali dito. And aware ka kung ano yung mali na yun. So, sumugal ka sa isang taong komplikado. Okay? Kahit alam mo kung ano yung magiging sitwasyon mo dito sa relasyon na to, sumugal ka rito eh. So, kaya sinasabi sa'yo to, na parang, ngayon, ano yung natutunan mo dito sa relasyon na to? May natutunan ka bang lesson sa relasyon na to? Okay, tingnan pa natin. Meron tayong love takes effort from both of us. Ayun, no? I think ito yung hinahanap mo, give and take. Yung parang nag-e-effort ka sa kanya, then nag-aantay ka rin, guys. Nag-expect ka na meron din siya, guys. Effort na gagawin. Pero siguro, guys, kasi nung una, masyadong mabulaklak siya, no? And nararamdaman mo habang tumatagal parang may panggagamit na lang na nangyayari. Okay? Hindi mo na makita yung sincerity or yung mga pinangako niya sa inyo, guys. Napapako na lang yon. Okay, yan. So, iba sa inyo, guys, pwede na doon pa sa in relationship, no? In relationship. Iba naman dito, guys, pwedeng naghiwalay na talaga and unti-unti mo nang binubuo yung sarili mo. Okay? Ang lungkot kasi ng energy. Siguro na alala mo, namimiss mo. Ayan, meron tayong love shouldn't feel this heavy. Okay. Pero alam nyo guys, may nakikita akong lumalayo ka na. I think, tinulungan mo talaga yung sarili mo mag-move on. Tinatanggap mo talaga sa sarili mo. Parang hanggang doon na lang talaga. Kasi ang bigat na sa damdamin, no? Hindi ka na makapag-focus. So, guys, kailangan mo nang tulungan talaga yung sarili mo. No? Okay, so parang medyo secretive ka rin, no? Kumbaga, hindi mo rin sinasabi sa ibang tao yung kung ano yung naging sitwasyon or
naging trato sa inyo nitong taong to. Siguro ayaw mo na lang din guys, may masabi sila. Like, pinoprotektahan mo rin siguro yung sarili mo. Hindi naman parang pagpoprotekta para dito sa taong to na baka ma-judge nga siya. I think pinoprotektahan mo rin kung ano yung sabihin sa inyo ng ibang tao na parang, wait, pag sinabi ko to, pag nalaman nilang ganito, ano na lang, no? Okay? Napaka-secretive mo dito kasi sinasarili mo to. Meron tayong together, we are unbreakable. Ayan, di ba? So, siguro, yan yung pinanghawakan mo na parang akala mo siya na hindi mo na nakikita yung sarili mo sa iba. Pero, nagkakamali kayo. Oo. So, nakikita kita ng someone na ino-open mo na yung sarili mo sa bago. Okay? So, eto sabihin ko sa inyo guys kahit ano pang kabaliwan mo or nabaliw ka pa dun sa taong yan. So, umpisa lang yan. Parang sugat lang yan. Kailangan mo lang siyang gamutin. Gagaling at gagaling yan. So, yan, hindi yan permanente kung may mga broken hearted dito guys, no? Hindi permanente yung nararamdaman mo sa person mo na yan. Darating ang araw na makaka-move on ka dyan. And marirealize mo na wala na. Wala ka na talagang nafe-feel. And kahit makita mo pa yung taong yan, pwede nung una, naiiyak ka, nasasaktan ka. Ngayon, once na makita mo pa yung taong yan, guys, promise, parang ordinaryong tao na lang siya sa inyo. As in, magiging ordinaryong tao na lang sa inyo to. Kaya mo na siyang harapin. Siguro dati hindi pero ngayon darating ka sa point na kaya mo na siyang harapin na wala na. Baka siya na lang yung mailaw. Titignan natin guys, nung tayo sa energy ni person. Oops. Okay. Nararamdaman ng person mo sa'yo. Ay, pasensya na kayo sa ingay, no? Ang daming bata dito sa amin. Usually, madaling araw talaga ako gumagawa ng video. Oh, pag maaga na kasi guys, talaga ang ingay. Ang aga nagigising ng mga bata. Sorry. Okay. Pero dahil nga nag-uulan, napasarap ng tulog. So, tignan natin. Nararamdaman sa inyo ng person mo, overall energy, spirit guide, meron tayong you feel like home. Being with you reminds me of simpler times. You bring me so much happiness and peace. Ayan. So, sinasabi dyan guys, ikaw yung nagparamdam sa kanya ng na parang tinrato siya ng parang tao talaga. And tinanggap mo siya sa bahay mo, sa buhay mo, tinanggap siya ng pamilya mo. Yan yung pinapakita sa akin dito. Nung panahong walang-wala na talaga, ubos na siya. Di niya na alam saan pa siya tatakbo. Nalubog na rin siguro sa utang. Pinanindigan niya kasi, no? Yung pag-alis niya sa relasyon nyo. Ngayon, guys, sa nakikita ko dito, talaga na sa huli ang pagsisisi. Pero ito, guys, yung pagsisisi niya rito, hindi niya na rin, guys, gustong abalahin ka or istorbohin ka pa. Ayaw niya na rin guys kasi nagra-run away na daw siya. So, I think sobrang laking kahihiyan or nahihiya na talaga siya. Okay? And, syempre, nasaktan ka niya. Parang iniisip na rin niya yon, nagigilty din naman siya. Okay? Tingnan natin. Nararamdaman ng person mo. Meron tayong let the past go. Can we rewind time and go back to before we were both broken down by life? Our paths hold us back from our future. So, alam niyo guys, in-spoil mo daw. Ang nakikita ko rito guys, nung unang-unang nakilala mo tong taong to, broke to sa buhay niya as in sa lahat ng aspeto. Ikaw ang katangi-tanging taong tumanggap sa kanya nung broke siya. And ngayon, naghiwalay kayo, mamalik na naman siya doon. Okay? Nakaramdam siya ng konting kaligayahan. Nag-enjoy siya sa buhay niya. Kasi nagamot mo siya Okay? Tinanggap mo sa buhay mo And nag-exchange energy kayo. Okay? Ikaw yung masayahin bago mo siya makilala, siya yung down na down.
tinulungan mo siya sa abot ng makakaya mo. Ngayon, bumaliktad na yung sitwasyon. Ikaw yung naging malungkot. Ikaw na yung parang na-depress. Siya na yung parang nagiging masaya. Nakuha niya energy mo eh. Then ngayon, umalis siya. Okay? Umalis na siya dun sa sitwasyon. And nakikita ko siya na someone na habang lumilipas yung panahon, na pinapanindigan niya yung kabuluhan na akala niya nakakatuwa para sa kanya or makakabuti para sa kanya, guys. Bumabalik siya doon sa point na nagiging broke na naman siya. Okay? Hindi naman kasi talaga permanent yan, guys. Maski yan nararamdaman mong broken-hearted ka ngayon, hindi yan permanent eh. Makakawala at makakawala ka dyan. Okay? So, titignan pa natin. Meron tayong others option. I feel bound by my culture and my family's beliefs on how should I live my life. I'm working towards breaking free from my limiting myself based on their beliefs. So, alam nyo guys, itong person na to guys, ang dami niyang problema sa pamilya. Medyo toxic din pala yung pamilya nito. And, sobrang limitado yung galaw niya doon. Okay, black sheep ba siya? Or pwedeng sa culture nila, foreigner? So, may something na hindi niya pwedeng gawin, limitado lang. Pwedeng nagawa niya sa'yo, sa country natin. Baka nagawa niya sa Pilipinas yon yung maging malaya. Pero hindi niya pwedeng gawin sa lugar niya. May mga ganun ako nakikita dyan. Okay? So, pwedeng yung naging kaagaw mo, kung may cheating na nangyari is kapwa Pilipina mo lang din. Or kapwa Pinoy. Nararamdaman mo. The future, I daydream about our future together, going on adventure and growing old together. What I want it all. Diba? Napaka-selfish itong taong to. Kung tatanungin nyo guys, tama na. Tama na tong parang kahibangan na to. At kahibangan nitong person mo, kabuluhan na gusto niyang gawin sa buhay niya, guys. So, sabi dito sa bottom of the deck mo, you're so special. So, message yun para sa'yo mismo. Special kang tao, and kailangan hanapin mo yung taong ituturing kang special talaga. Okay? At hindi itong person mo. Kasi sarili niya lang yung iniisip niya. And kung magbabago to, guys, good. Lalo na sa mga naranasan niya. Magbabago yan dahil sa mga naranasan niya sa buhay niya. Pero guys, isipin niyo na lang guys, na parang ibabalik at ibabalik mo. Oo. Yung mga masasakit na ginawa niya sa inyo, pwedeng maaalala mo siya tuwing retrograde. Maalala mo, may susumbat mo sa taong yan. Okay? Or every time na nag-aaway kayo, nandun na yung issue. Mahirap nang i-work out yan. Awkward na, sa totoo lang. Okay, tingnan pa natin. Meron tayong why can't you so see, ano ba to? Why can't you, hindi ko to maintindihan. Hindi ko alam yung cursive guys, no? Medyo parang you see my heart. Okay? So, ayan, tinatanong niya, ba't hindi mo daw nakikita yung puso niya ngayon? Hindi mo siya nararamdaman ngayon. Okay? So, siguro, naging manhid ka na lang din sa paglipas ng panahon, no? Natuto ka na lang mapag-isa, parang masaya ka naman na nag-iisa. Meron tayong our bound feels like it's on the edge of breaking. Ayan, no? Komplikado talaga yung sitwasyon niya, guys. Tapos pagka magkakaroon kayo ng parang ikaw gusto mo magkaroon kayo ng time, wala talaga kayong time. Parang lagi siyang may mga dahilan. Ayan. Lagi siyang may mga reason para hindi matuloy. Parang ayaw kanyang kasama. Alam mo yun? So, meron tayong, ito yung nalaglag na card. Kanina, nakuha ko na naman siya. Face what hidden truth will set you free. So, kung harapin mo lang yung katotohanan, guys, na ito yung ginawa sa inyo ng taong to, ito pinamukha niya sa inyo, guys. Promise, hindi mo nagugustuhin balikan ka. Or bumalik pa.
Nararamdaman niya. My heart races when I'm with you. Lagi pala siyang balisa, no, nung buong pagsasama niyo. Parang lagi may gumugulo sa isip niya. Parang hindi siya kampante pag kasama ka niya. So, nalulungkot ka kasi bakit kailangan niyang ipahalata. Parang masyado namang obvious yung panloloko niya, no? Ganon. Tignan natin nararamdaman sa inyo. Meron tayong, deta yan, no? Ending, transformation, release, change, severance. So, feeling niya guys, challenge lang yung nangyari na yon. And, willing siya magkaroon ng new beginning. Okay? Tingin mo sa person na to. I mean, tingin sa'yo ng person mo. Sorry. Ayan, ulitin natin. Tingin. Ano yung tingin sa'yo ni person? Hindi ko rin siya guys, hindi natin ibabato lahat ng mali sa kanya. Kasi ang tingin sa'yo ng person mo, hindi ka daw nakontento sa kung ano talaga siya noon. Hindi mo talaga totally siya tanggap. Yung mga pagtulong na ginawa mo sa kanya, guys, mas nakaka-pressure sa kanya kasi hindi pa naman siya ready. Tapos ikaw, parang masyado mo siyang na-pressure pala. So, ang tingin niya sa'yo noon is parang hindi ka kontento, may hinahanap ka pa, parang binubuo mo siya bilang isang tao na ina-ideal mo. Oo. So, yung support na ginagawa mo doon sa kanya, guys, is hindi para sa kanya, kundi kung ano yung gusto mong makita siya. Ganon kanya nakikita, guys. Parang feeling niya dito, parang mahalin mo ako kung sino ako. Pero hindi niya makita na parang minamahal mo siya o hindi niya makita na parang tinatanggap mo siya kung ano siya. Pero ikaw kasi siguro, gusto mo din talaga na umangat siya kasi sinabamba naman ng makikinabang, no? Same naman kayo magbe-benefits. So, ano yung plano ng person mo? O, diba? Strength. Power, self-control, control, endure, willpower. Ito kasi guys, pag ito yung lumabas, gusto niya makipagbalikan. Gusto niya maayos. Outcome. Meron tayong page of wands, creative energy, message, passion, education, exciting news. Okay, ayan. Okay, parang na-excite din siya, no? Na ibalita sa kanya, sa'yo, yung mga ganap niya sa buhay. So, gusto niya siguro maging successful muna. Ano yung gusto niya sabihin sa inyo? Meron tayong I feel you even though we are apart. Ayan. The timing just wasn't right for us. And I want to be more than friends. Diba? Siguro na lang kayang ibigay eh. Friendship na lang. Wala ka ng galit na nararamdaman pero yun na lang ang kaya mong ibigay sa kanya. So, titignan natin kayo sa side mo. So, Jack sign muna. Ayan, nasa ba yung ating... Okay. Capricorn, Pisces, Libra, Aquarius, and Taurus. Okay, Sagittarius, Virgo, Scorpio, and Leo. Cancer, Virgo, Scorpio, Sagittarius. Lakas sa Sagittarius ha. Aquarius, Cancer, Libra. Yes. Yan. Okay, so sa side mo naman. Pero hindi na natin guys iisa-isahin. Ipo-full spread ko na. Okay, baka nauumay na kayo sa style ng ating pagre-reading eh. Okay. Overall energy mo. Ay no, nag-offer ka talaga sa kanya ng kahit ano. Kahit hindi mo kaya, ibinigay mo pa rin. Page of Pentacles. Puro pera. Piling mo minanipulate ka nitong taong to. Ginamit ka niya dahil sa pera. Yun ang nararamdaman mo dito. Kasi puro pera. Tapos the magician, manipulative, no? Yung talent, skill, power, magic, control, creation, and manifest. So, tinulungan mo siya kasi parang tingin mo that time is makakatulong din siya sa inyo. Parang baka give and take kami. Baka pag once tinulungan ko siya, baka tulungan niya rin ako. So, I think yun yung tumakbo sa isip mo. And Four of Cups, yung pala, ginagawa niya pala yun para sa sarili niya.
Bigay ka lang ng bigay pero ginagawa niya to para sa sarili niya. Napaka-selfish nga ng person mo sa totoo lang. Okay? So, titignan naman natin yung zodiac sign mo. Okay. Leo, Aries, Cancer, Gemini, Taurus, and Virgo. Meron tayong Aquarius, Gemini, Cancer, Virgo, Scorpio, Aries. Okay. Capricorn, Pisces, Aquarius, Libra, Scorpio. Cancer, Aries, Gemini, Virgo, Leo, Taurus. So, alam nyo guys, baka naman kasi na-spoiled mo yung taong to, kaya inabuso ka niya, kasi pwede niya, pwede naman niyang ibigay. Diba? Baka kasalanan mo rin kasi naman, huwag kayo guys todo bigay sa pagmamahal Hayaan nyo muna siya mag-effort. Okay, kata ng tatlong card in the near future, saan na ito papunta? Top Cups, partnership. Siguro tatanggapin mo siya, pero ano yung magiging assurance, no? Parang gusto mo yung assurance this time. Kung ibibigay niya yung assurance sa'yo, pero kung hindi, wala Kasunduan din nakikita ko. May kasunduan, no? I think meron kang i-demand or magiging kasunduan sa taong to. Ayan. So, tignan natin in the near future. Let me go. Wala na. Finish na. I think let go mo na to. Playing games. Parang paglalaruan mo na lang siya. Hindi mo na kayang ibalik yung dati. Kasi dati patay na patay ka. Pero alam niyo guys, once na bumalik to, hindi na katulad ng dati. Okay, so ayan guys. Ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po lahat. God bless and love you all. Bye-bye.